Ibinigay na nila Amanda at Primo ang pera, pati ang mga ginto kay Divina. Sinabi din ni Primo na ipinaalam ni Tanggol sa mga taga-lokal na hindi totoo ang mga ginto at dito nagalit si Divina. Ganun pa man, sinabihan sila ni Divina na ibibigay ang parte nila pagbalik nila Tanggol. Sa unang pagkakataon ay natuwa si Facundo sa kanyang anak na si Juancho at kahit huli na ang kanyang nagawa para kay Pablo, ang hiling ni Don Facundo ay maging responsableng ama lang siya kay Catherine, lalo na sa kanilang sitwasyon sa mga Montenegro. Samantala, sa bahay ng mga Montenegro, nakita ni Catherine ang paghahanda ng mga tauhan nila Ramon. Biglang pumasok si David sa kanilang kwarto para hatiran ng pagkain si Catherine at sinabihang huwag siyang lalabas. Sinabi niya dito ang plano nilang pagsugod sa kanilang mansyon upang patayin ang kanyang lolong si Don Facundo, tatay at ang kanyang mamita. Naggalit si Catherine at pinagsasampal niya si David. Tinutukan naman agad siya ng baril ni David upang manahimik. Agad din itong umalis at iniwan si Catherine sa loob. Naghahanda na sila Ramon upang lusubin na ang mga kabalyero. Buong akala nila Tanggol ay pinapupunta sila ni Don Facundo upang bayaran ng buo ang kulang sa kanilang serbisyo. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan sa inaasahang pera na kanilang matatanggap. Pero pinaalalahanan sila ni Tanggol na ang kalahati ng kikitain nila ay ibibigay nila sa mga taga-Quiapo at sa kani-kanilang pamilya, bagay na sinang-ayunan ng kanyang mga kaibigan. At nauna nang nagkita ang grupo nila Marcelo at Tanggol sa lugar ng mga kabalyero. Ang buong akala nila Tanggol ay babayaran na sila ng buo ni Don Facundo kaya sila pinapunta doon. Ngunit bago pa makarating si Don Facundo, tinanong ni Marcelo si Tanggol kung ano ang kinamatay ni Bubbles at tinanong din niya kung mabait bang tao si Bubbles na anak niya. Sumagot sila Tanggol na talagang mabait at matinong tao si Bubbles kung nagabayan lang sana ito ng mga magulang niya. Gustong gusto talaga ni Bubbles magbagong buhay pero hindi na nga ito nangyari pa. Kinuwento ni Tanggol na nagahasa si Bubbles pero napatay na niya ang taong lumapastangan dito. Ngunit binalikan nila si Bubbles para patayin. Nang tinanong ni Marcelo kung sino ang gumawa noon kay Bubbles, ay siya naman biglang dating nila Don Facundo. Habang sa bahay ng mga Montenegro, nakakita si Catherine ng kutsilyo na pwede niyang gamitin sa pagtakas at nakalabas siya mula sa bintana ng banyo. Tumakbo siya papunta sa maliit na lagusan, ngunit ito ay nakasara. Narinig niya sila Olga, David at Ramon na nag-uusap kaya agad siyang nagtago. Hindi naman siya nakita ng mga ito. Dumating na sila Don Facundo at agad hinarap sila Tanggol. Tinanong agad ni Tanggol ang tungkol sa kulang na bayad sa kanila dahil yun daw ang dahilan kung bakit sila pinapunta. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Facundo at agad na sinabi kay Tanggol na kaya siya pinapunta doon ay para singilin sa kanyang pagkakautang. Pinakita ni Facundo ang litrato kay Tanggol ng taong pinagkakautangan niya ng buhay. At ito ay walang iba kundi si Pablo. Naglabas ng sama ng loob si Don Facundo dahil sa pagkawala ng kaisa-isa sanang tagapagmana ng mga kabalyero. Binigay pa ni Facundo kay Tanggol ang mga litrato na kuha sa CCTV kung paano pinatay si Pablo. At nakita na si Tanggol ang taong nasa litrato na siguradong pumatay kay Pablo. Sinubukan man laban ni Tanggol ngunit hinampas siya sa likod ni Maca Santos kaya nawalan nito ng malay tao. Tinutukan naman ng mga tauhan ni Facundo ang mga kaibigan ni Tanggol kaya wala na silang nagawa. Nang magising si Tanggol, nakagapos na ang kanyang mga kamay at nakatali sa kabayo, habang pinagbububogbog naman ang mga kasamahan niya. Maya-maya pa ay dumating na si Facundo at inutusan na patakbuhin na ang kabayo at tuluyan na ngang nakaladkad si Tanggol. Habang sumisigaw sa sakit si Tanggol, nag-alala naman si Madonna sa nakikita niyang paghihirap ni Tanggol. Tinanong niya si Marcelo kung hanggang kailan pahihirapan ni Facundo si Tanggol. Sinagot siya ni Marcelo na hindi titigil si Don Facundo hanggat hindi niya napaparamdam ang sakit na dinulot niya kay Pablo. Patuloy ang pagsigaw ni Tanggol at ng kanyang mga kaibigan dahil sa sakit na nararamdaman nila.